Habang naglalakad si Logan at ang kanyang tinitingalang na pangasawa na si Eileen sa maligayang mga kalye ng kabisera. Sa gitna ng dagat ng mga karaniwang tao na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit na mumukod-tangi silang dalawa, si Logan sa kanyang marangal na kasuotan at si Eileen sa kanyang makintab at kulay pilak na baluti. Biglang lumingon si Logan kay Eileen at nagtanong, hindi ba nakakangalay na laging nakasuot ng baluti habang naglalakad? Bahagyang nagulat si Eileen sa tanong. Sumagot siya, hindi naman. Ito na ang buhay ng isang kabalyero. Ngunit matapos sabihin iyon, tinamaan siya ng realization at nag-isip, dapat ba ay nagsuot ako ng dress? Pagkatapos, nang may sigla, sinabi ni Logan na marahil ay tama siya at napakaganda ng kanyang baluti. Nang marinig ang biglang papuri ni Logan, nagliwanag ang mukha ni Eileen at bahagyang namula. Nagpatuloy si Logan, ang materyales nito ay may kasamang mithril, kaya hindi na kailangang sabihin pa. At sakto ang sukat nito. Maaari mo itong isuot ng matagal. Gaya ng inaasahan sa iyo. Ang panlasa mo ay nagsisilbing halimbawa sa lahat ng mga kabalyero. Tumanggaw siya sa sarili, tila proud sa kanyang obserbasyon. Sa labas, namumula si Dame Eileen at sinabihan si Logan na nagmamalabis ito. Ngunit sa loob, nagtatanong siya, ito ba talaga ang pinag-uusapan ng mga tao sa isang date? Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa gitna ng mga pagdiriwang. Bumisita sila sa isang pandayan, kung saan nagtagal si Logan sa init ng hurno, tinatalakay ang mga teknik sa pagpapanday habang si Eileen ay nakatayo bilang bantay. Bumili sila ng mga matatamis. Sa isang pagkakataon, may asasan na mabilis na gumalaw sa karamihan. Tinalo ni Eileen ang isang mamamatay tao bilang kanyang tungkulin bilang bantay. Habang binabagtas ang mga kalye, tunay na namulaklak sa saya si Eileen, iniisip na, napakasaya nito. Matapos ang pamamasyal, nang sumapit ang game, sa wakas ay nakarating na sila sa mansyon na tinutuluyan nila sa kabisera. Habang si Eileen ay nasa gitna pa rin ng kanyang masayang pag-iisip, inaalala ang bawat sandali ng araw na parang isang mahalagang panaginip, pinaalalahanan siya ni Logan, nandito na tayo. Nabasag ang mahiwagang sandali, nang hindi nag-iisip, nasabi ni Eileen, agad. Agad siyang tumingin sa paligid, sinisiguradong walang tao at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Umubo siya sa kanyang kamay, muling isinuot ang kanyang propesyonal na maskara. Hindi naintindihan ni Logan ang mga salita ni Eileen. Pagkatapos, inayos ni Eileen ang kanyang boses at sa isang propesyonal na tono, tinawag si Logan na, Batang Panginoon, at nagtanong, wala ba kayong nakalimutan? Nagulat si Logan sa tanong at nagtanong, pera ba? Natarante si Eileen at sinabing, hindi yun. Naramdaman niya ang inis na bumabalot sa kanya. Iniwas niya ang tingin kay Logan at parang isang simpleng babae ay nagtanong, baka may gusto kayong sabihin sa akin. Sinabi niya na mali siyang pagtrabahuhin si Eileen bilang bantay sa araw ng pista. Nang marinig iyon, napanganga si Eileen sa gulat. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala sa konklusyong narating ni Logan. Sinabi ni Logan na aayusin niya ang bakasyon ni Eileen ng hiwalay. Para makabalik ka at makapagpahinga ng maayos simula bukas. May enjoy mo ang pista kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ngumiti siya, kontento sa sariling kabaitan. Ito ay lubos na nagpaguho kay Eileen at hindi siya nakapagsalita. Agad na tumalikod si Eileen kay Logan at nagsimulang umalis. Nang makita ito, tinanong siya ni Logan, saan ka pupunta? Litong-lito siya sa biglaang pag-alis nito. Habang nagngangalit ang mga ngipin at may naiinis na mukha, sinabi na lamang niya. Mag-o-out na ako sa trabaho. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Nang makitang ganoon si Eileen, natulala si Logan. Nanatili siyang nakatayo mag-isa sa looban, habang ang malamig na hangin ng gabi ay bumabalot sa kanya. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Nagtanong siya sa sarili, may nagawa ba akong mali? Sa sandaling iyon, dumating ang nakababatang kapatid ni Logan na si Ron Ian at si Victor na nanunood pala sa eksena. Kanina pa sila nakamasid mula sa anino ng balkonahe, nasaksihan ang buong sakuna ng kanilang pag-uusap. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Esperanza Estate. Habang nagsasanay kasama ang kanyang guro, ikinwento ni Logan ang nangyari kahapon. Nang marinig na hindi pa rin alam ni Logan kung ano ang kanyang pagkakamali, ang kanyang guro na si Sword Duke ay Nanes. Sumagot si Logan na magdamag niya itong pinag-isipan,
ngunit wala talaga siyang ideya. Tumingin siya sa kanyang guro para humingi ng gabay, naniniwalang may lohikal na puzzle na hindi niya malutas. Nang marinig ito, malalim na bumantong hininga ang Sword Duke at sinabing, kahit noong bata pa ako, hindi ako naging ganito kalala. Pagkatapos ay sinabihan niya si Logan, dapat mong simulan alalahanin na ikaw ay may mapapangasawa na. Ngunit si Logan, bilang isang airhead, ay hindi pa rin maintindihan. Dahil dito, nagpa siya ang Sword Duke na itigil muna ang usaping ito sa ngayon. Nantaw niya na may mga bagay na hindi kayang ituro ng mga salita lamang, kailangan itong matutunan sa pamamagitan ng hapdi ng karanasan. Habang binubunot ang kanyang espada, inutusan ng Duke si Logan na itaas ang kanyang sandata. Tutulungan niya itong tawirin ang pader. Sa pagkakataong ito, agad na naintindihan ni Logan ang ibig sabihin ng kanyang guro at itinaas ang kanyang espada. Noong nagdaang digma ang sibil, sa gitna ng matitinding labanan laban sa pinakamalalakas ng kaharian, ilang beses na nasilip ni Logan ang lagpas ng pader ng Aura Awakening. Naramdaman niya ang kapangyarihang iyon, ang wagas at napakalakas na puwersang naghihiwalay sa mga master mula sa mga expert. Ngunit kahit nakita na niya ito, ang pagtawid ng mag-isa ay ibang usapan. Isa itong bangin na hindi kayang talunin ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng isa pang malakas na nilalang upang tunay na makatapak sa antas ng isang Sword Master. Habang naghahanda para sa pagsasanay, sinabi ng Duke kay Logan na malaki na ang inuunlad nito upang kayanin ang aura. Napakahusay nito. Pagkatapos, may nakakatakot na ngiti at nag-aapoy sa pulang aura, sinabi ng guro ni Logan na pagtatrabahuhin niya ito hanggang sa mamatay. Ang pulang liwanag ay bomb-alot sa katawan ng Duke, na nagpapadilim at nagpapainit sa hangin. Base sa reaksyon ni Logan, para bang gumuho ang langit sa kanya dahil alam na niya ang mangyayari. Agad siyang kumuha ng depensa at desperadong nakiusap sa kanyang guro, sinusubukang pigilan ito at nagtatanong, pagsasanay lang talaga ito, di ba? Nang inig ang kanyang boses habang ang killing intent ng Duke ay nagsisimulang bomb-alot sa buong training ground. Sumugod ito at binugbog siya ng walang awa sa ngalan ng pagsasanay. Habang binubugbog at sumisigaw si Logan, dumating ang maliit na anak na babae ng Sword Duke. Kasama niya ang Knight Commander ng Esperanza. Dahil hindi na makayanan, bumagsak din sa wakas si Logan. Sa nanghihinang boses, sinabi niya sa kanyang guro na kung galit man ito sa koronasyon, humihingi siya ng paumanhin. Sinabi ng Sword Duke na wala siyang alam sa sinasabi nito at pinatayo siya. Mapagkumbabang nagpaliwanag si Logan na sa tabi ng kanyang kamahalan, nais niyang maglagay ng taong mapagkakatiwalaan nito. Nang marinig ito, lalong nag-alab ang galit ng Sword Duke at binalot siya ng nag-aapoy na aura. Tumindi ang init sa paligid. Tinanong ng Duke si Logan kung iyon ba ang dahilan kaya ibinalik siya nito sa isang opisyal na pwesto ng walang anumang konsultasyon. Walang maisagot, umiwas na lamang ng tingin si Logan. Ngunit ang galit ng Duke ay mabilis ding hamupa nang makita ang mukha ng kanyang disipulo. Nakita niya ang pagod at ang tapat na layunin sa likod ng mga aksyon ng bata. Tumanggaw siya at sinabing, mas mabuti na iyan kaysa sa kung ano-anong mababaw na dahilan. Sinabi ng Sword Duke na tapos na ang pagsasanay sa araw na ito. Agad na nagpasalamat si Logan. Pagkatapos, tinanong ng Duke si Logan kung kailan ito babalik sa McLean. Sumagot si Logan na plano niyang umalis pagkatapos ng pagdiriwang upang ihanda ang kanyang sariling teritoryo sa mga darating na pangyayari. Nagulat si Duke Felix sa bilis ng pag-alis nito at nagtanong kung mag-iiwan ba siya ng mga sundalo. Tumanggi si Logan, sinabi niyang kailangan niya ang bawat tauhan para sa pagtatanggol sa kanyang tahanan. Pinaalalahanan siya ng Duke na malaki ang tiwala ng hari sa kanya at maaari siyang mag-iwan ng ilang kabalyero bilang seremonyal na gwardya tanda ng katapatan. Kay Haring Roger, nakiusap si Logan sa kanyang guro na itigil na ang panunukso dahil baka matukso siyang gawin iyon. Sinabi ni Logan na mas gusto niyang ang Esperanza Knight Order ang humawak sa bagay na ito dahil mas pinagkakatiwalaan niya ang mga tauhan ng kanyang guro kaysa sa iba. Alam na hindi na mababago ang isip ng estudyante, pumayag na ang Sword Duke. Bumantong hininga siya, tinatanggap ang katigasan ng ulo na siya rin naman ang tumulong humubog. Dahil sinabi niya sa sarili na tatalikuran na ang kasakiman, hindi na niya ito mapipilit pa. Ngunit may isa pang hiling si Logan.
Naging seryoso at mabigat ang kanyang boses habang hinihiling na maghanda na para sa pagsalakay ng imperyo simula ngayon. Nagulat ng husto ang Sword Duke. Alam niya na hinala ni Logan na ang imperyo ang nasa likod ng pagkamatay ng yumaong hari, ngunit ang maniwala na Seisalakay sila agad ay ibang usapan. Sinubukan ng Duke ng mga tuwiran na talagang naniniwala si Logan na Seisalakay ang imperyo. Sumagot si Logan na naniniwala siya na Seisalakay ito. Ayon sa mga eksperto, ang imperyo ay nasa gitna ng agawan sa trono na tatagal pa ng 5 taon. Kailanman ay hindi sumalakay ang imperyo habang magulo ang sarili nilang pamunuan. Ngunit sinagot siya ni Logan na ang mga pagsalakay ay madalas mangyari pagkatapos mismo ng succession. Alam ni Logan ang kasaysayan na hindi pa nangyayari, na kapag natapos ang gulo, kailangan ng nanalo ng iisang kaaway para pag-isahin ang nagkawatak-watek na imperyo. Nag-isip ang Sword Duke. Sinabi niya kay Logan na huwag mag-alala. Hanggat siya ang may pananagutan sa kalahati ng kanlurang hangganan, hindi siya magpapabaya. Naalala ni Logan na sa dati niyang buhay, nabigo rin ang kanyang guro. Mapait ang alaalang iyon, ang pagbagsak ng kanluran at ang kamatayan ng marami. Gayunpaman, mas mabuti na ang sitwasyon ngayon kaysa sa dati niyang buhay. Marami na siyang nabago, mas malakas ang duke, iba na ang hari. Nagpasya si Logan na hindi na kailangang makipag-away pa sa kanyang guro. Kung pareho naman sila ng layunin, ang espada ng kanyang guro ay kasing husay na rin ang sa kanya. Pagkatapos, sa isang mapagmahal na tono, sinabihan ng Sword Duke si Logan na madalas na bumisita sa kabisera. Kahit na tinanggap na niya ang papel bilang tagapayo, sa kanyang edad ay ayaw na niyang isa-isang kontrolin ang mga ministro. Gusto niyang naroon si Logan upang tumulong sa pagpasa ng bigat ng tungkulin sa estado. Nagulat si Logan sa mga sinabi ng kanyang guro at nagtanong, hindi ba't gusto nito na lumayo siya hanggat maaari sa kapangyarihan? Sinabi naman ng Sword Duke kay Logan na ang tanging gusto lang niya ay huwag itong magbago. Gusto niyang panatilihin ni Logan ang kanyang integridad at determinasyon. Kung magkakagayon, maaari siyang maging isang mahusay na batayan para sa kanyang kamahalan, isang pamantayan kung ano ang dapat na katangian ng isang tunay na maharlika at mandirigma. Napaisip si Logan, ganoon nga ba talaga? Inisip niya ang kanyang relasyon sa hari. Nakakailang man itong sabihin, ngunit alam niyang mas malakas ang kanyang impluwensya kaysa sa hari sa kasalukuyan. Isang mapanganib na posisyon ito para sa sinumang nasasakupan. Ilang hari ba ang natutuwa sa mga tauhang nakakahigit sa kanila? Si Haring Roger, na dati nang pinupuri dahil sa mga katangian ng isang matalinong pinuno, ay maaari lamang asahang tunay na Magi gising ang mga katangiang iyon. Umaasa na lamang siya na mas matimbang ang karunungan ng hari kaysa sa ego nito. Pagkatapos ay sinabihan ng Sword Duke si Logan na ipagpatuloy ang pagsasanay. Muling nagulat si Logan nang marinig ang kanyang guro at nagtanong, hindi ba't tapos na ang pagsasanay? Sinasabi ng Sword Duke na iyon nga ang plano, ngunit dahil sinabi ni Logan na aalis na siya agad, gagamitin niya ng mabuti ang natitirang oras. Inihanda niya ang kanyang sarili, habang ang kanyang mga kalamnan ay dumadaing na sa pagod. Ngunit bago magsimula ang pagsasanay, sinabi ng Sword Duke kay Logan na kahit makabalik na ito, huwag kalimutan ang kanyang mga itinuro at ipagpatuloy ang pag-eensayo. Kung gagawin niya ito, ang paglampas sa pader, ay hindi na magiging isang malayong pangarap. Ang mga salitang ito ng pagpapatatag ay ikinagulat ni Logan. Nagbago ang eksena. Ang paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan ay naging mabilis nang bumalik si Logan sa teritoryo ng McLean. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng karaniwang abala ng gawaing administratibo at mga pagsasanay militar. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Ang kanyang ama, sa isang seryosong tono, ay nagsabing mula ngayon, wala ng trabaho at wala ng pagsasanay. Nakatayo ito roon ng nakahalukip-kap, at hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Namula sa gulat ang mukha ni Logan nang marinig ang kanyang ama, at kinakabahang nagtaka kung ano ang pinagsasabi nito.